gawa. Alamin natin. Balik tayo, Double Wang sa Double B. Pinag-uusapan na natin yung panukalang ₱100 aumento sa sahod ng ating mga manggagawa. Alamin natin ang... Take naman ng gobyerno dito. yan. Nasa linya natin, walang iba kundi si Secretary Bienvenido Laguesma Yan. ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga, Secretary Benny. Kami po si Double Wang sa Double B. Happy New Year. Happy Kong Hei Fat Choy, Secretary. Magandang umaga, Double Weng. At magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. At Happy Chinese New Year po. Sa ating lahat. Sir, Sir, happy ba? happy Sige. ba kayo doon sa ₱100 na panukalang batas na dagdag sa sahod ng mga minimum wage earners? Ito po ay nasa plenary na ng Senado. O tingin nyo kulang yan. Oo. Weng at Double Weng, hindi naman siguro yung happy o malungkot. Kasi pagliliwanag lang kasi, siguro para hindi naman ako misunderstood. Minsan, parang tingin nila may nagsasabi, dumidistansya, hindi sumasang-ayon, sumasalungat. Ang trabaho po ng eksekutibo, in particular Department of Labor and Employment, magpatupad po kung mayroon pong batas na naipasa. At ang mayroon pong mandato o autoridad na magpasa ng batas ay ang atin pong Kongreso, both houses, House of Representatives po at saka ating Senado. Yung nga nabanggit ni Weng, our savior, Salvacion, ay yung i-report na po yung committee yung kanilang resulta ng kanilang pagtalakay doon sa panukala. Actually, amended version na yon. Opo. Dahil kung natatandaan nyo, ang original noon sinasabi 150 pa. At kami po, ang aming tungkulin, lalo na po sa pamamagitan ng National Wages and Productivity Commission, magbigay po ng tinatawag na technical inputs. Kasi po, yun nga, bigyan din ko lang, sila po ang magsasaalang-alang at magdidesisyon kung ano sa tingin nila ang dapat na batas na maipanukala. Ako po, sa bahagi po ng DOLE, siyempre kami po ay merong mekanismo na nagtitingin doon po sa adjustment sa umiiral na minimum wage po, minimum wage. At ito po yung ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa mga nakalipas na panahon naman po, Double Weng, ay nakita po naman namin na ayos naman po pagtatrabaho na itong mga boards. Magbuhat po ito yung matatag noong 1990. 1990 pa po at ang pinakahuli nga pong legislated wage hike noon, national, ay yung 1989 at napagpasyahan po noon na siguro dapat magkaroon tayo ng mekanismo na titingin sa mga factors, mga elemento na magbubunsod ng paglago ng ekonomiya, countryside development. Subalit, huwag kakalimutan yung pangangailangan ng manggagawa at kakayahan din po ng mga namumuhunan. So, kung kami po ay, siyempre naghihintay po kami dahil out of 16 regions, Double Weng, 15 po yung nakapaglabas na ng kanilang wage order ng nakaraang taon. Ang naiwan na lang po dyan yung Region 11 at alam po naman natin na siguro mahigpit na tinitignan ng mga miyembro ng Tripartite Wages and Productivity Boards, yung pong mga kinatawan ng manggagawa at saka namumuhunan at ng atin po namang NEDA, DTI at saka DOLE, yung pong kalagayan ng Davao Region. Yes. Kaya medyo maingat po sila dahil ayaw nila sigurong makadagdag pa sila sa pasanin ng mga namumuhunan doon. So medyo sensitibo, kinakailangan po namin ng konting pagbabalanse. Subalit pag-uulit lang, kung meron pong mapasa na batas after the deliberation, kailangan din po yan ng counterpart sa bahagi po ng House. So, sana po medyo matignan na may proseso at kami po hindi namin sila pangungunahan dahil nakapagbigay na po kami ng input sa kanila, kaya po na-report out na yung nasabing committee report ng Committee on Labor and Employment ng Senado. Ano yung input nyo ho? Ito ba kasi ang mga business last year pa, may mga pangamban na ho sila dyan na posible ho silang magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto o serbisyo. Anong input na i-submito ninyo sa Senado para maipasa itong ₱100 pabor sa mga manggagawa? Una siguro, Weng de la Peña at Weng yung pong pinakita po namin na yung pong mga ginagawa ng RTWPBs, yung pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, yun nga po, dahil may tripartite component siya,
pinakita po namin sa kanila nung nakaraang taon din ay puro consensus ho yung mga lumabas. Ibig sabihin po, may pagsang-ayon ang kinatawan ng magkabilang panig. Ibig sabihin po, isinang-alang-alang at pinabot po namin sa kanila yung ano po bang maging posibleng parang may simulation ang tawag yan. Kung ganito ang amount, ano magiging epekto sa atin pong employment level, sa inflation, sa GDP, at yun po, kasama rin po yung sinasabi ng mga namumuhunan na karamihan po ng ating mga kumpanya nandun po sa kategorya ng micro and small enterprises. Sama na rin po natin yung medium. So, meron po siyang impact sa kanila. Yung nakaraan pong rounds, halos wala pong impact eh. Yung ibig sabihin ng walang impact, doon po sa nabanggit ko ng mga factors. Meron pong konting pag-apekto sa employment level, pero sa kabutihang palad po, yung nakaraang survey na ipinalabas po ng atin pong PSA, medyo maganda po ang statistics may kinalaman sa employment level. Tumaas ang employment rate, bumaba ang underemployment, at medyo meron pong konting pagtaas ang underemployment dahil yung pong December, marami pong business activities na nangangailangan ng mga part-time workers at seasonality po because of the season. So, medyo yun po mga binahagi namin sa kanila. At, Pero yung 100 pesos, Secretary, ano po ang magiging impact base sa pag-aaral ninyo? sa tingin po namin, yung babatay po doon sa NWPC, Opo. magre-range po yun ng karagdagang gastusin, bahagi po ng isang empleyado, magre-range po yun. Halimbawa po sa atin po sa NCR, Opo. meron 610. Ang ano po niyan nagre-range po ng 15 to 25% na additional per employee. Sa sweldo. So yun ang Sa sweldo pa lamang po yun. Wala, hindi pa po yung kasama yung wage-related benefits. yan po ay additional gastos ng kumpanya, yung 15% na yon. Yung Opo, employer. 15 to 25% po. Alright. Pero So, sa- ibig sabihin, mabigat po yun para sa isang nag-ooperate na negosyo. Medyo may kabigatan po dahil nabanggit ko nga kanina, out of more or less 1 million na registered existing businesses po sa atin, mahigit 900,000 po niyan mga nandun sa kategorya ng micro, small, and So, medium enterprise. At yung mga negosyo na yun, sorry Weng, yung mga negosyo na yun, hindi kakayanin yung 100 pesos. Again po, contentious na naman ho yung statement na yan. Sige, Opo. lagi po sinasabi, ayoko po kasi na magkaroon ng misunderstanding dahil Yes, sir. minsan po merong sinasabi kagad, sinabi ni Secretary, wag daw. Sinabi ni Secretary ganito, gusto ko pong bigyan din na kami po ay Department of Labor and Employment. At ang Labor and Employment po, ang aming pong constituency is labor at saka employers. So there is really a need for us to look at how we can preserve employment, and actually the most important thing is continue to create, makalikha pa po ng karagdagang hanap buhay para masustain po sana natin yung employment level. Kasi po pag nakikita namin na ang mga hanap buhay po ay higit kaysa dun sa mga naghahanap ng hanap buhay, pwede pong maglaro yung tinatawag natin na market forces. Yes. Mahirapan ka makakita ng manggagawa. Kung gusto mong makakita ng manggagawa, sumabay ka dun sa mga benepisyo na inahanap at gustong makita ng mga manggagawa na ipagkakaloob sa kanila. So yun po yung mga konsiderasyon na medyo dapat na isinasaalang-alang dahil tayo po ay nagsisimula pa lamang na bumangon pagkalaban po ng 2-3 taong pandemya at dapat po talaga agapayanan natin ang atin pong mga maliliit na negosyo rin. Okay. Yung mga maliliit na negosyo ho ba ay pwede hong ma-exempt na lamang ho sila dito, hindi sila kasama kasi baka hindi nila kakayanin nga. Mahirap po kasi din na laging, yung nga ho, exemption, kuminsan na nagdudulot din yan ng kumbaga sana meron ding nagre-react na nagpapalabas nga kayo ng mga wage order tapos may exemption kayo. Hindi po ba para pong may solusyon tapos mayroon din lumalabas na kaakibat na problema. Parang kaya nga po itong nakita namin na ganyang sitwasyon. Every time naman ho, siguro gusto ko lang din sabihin na ang pwede pong makinabang directly dun sa mga ginagawa namin sa minimum wage adjustment, more or less more than 4 million po yung ating minimum wage earners. Pero hindi po doon humihinto ang komputasyon dahil meron pong tinatawag din na prinsipyo ng wage distortion. Opo. Ibig sabihin yan, yung mga inabutan, nilampasan dahil doon sa ibinigay, pinagkaloob na wage adjustment, dapat po na i-address yun. Otherwise, meron kang demoralisasyon sa iyong sariling paggawaan. So, So hindi pwede na minimum wage earner lang ang tataasan mo ang sweldo, Secretary. Pag nagbigay ka ng 100, kailangan mo kahit pa paano may dagdag din yung above minimum wage. Tama po yun, Weng. Dahil doon po naman sa amin ding datos, no,
kung meron pong minimum wage earners na more than 4 million, meron pong indirectly makikinabang na more or less doble po ng number na yon. Mga 8 million, dapat magkaroon po ng adjustment as a result of distortion. Ayun. Medyo okay. mabigat, Secretary. So mahirap pa, no? Para sabihin ng dole yan ngayon, sige, posible yan. Pwede Oo. yan. Oo. Hintayin lang namin ang batas. Susunod ang lahat. Oo. Imposible Maraming to. salamat po dun sa inyo, Weng de la Peña, maraming salamat po at Weng Salvacion na naunawaan po ninyo. Kasi po minsan yung lumalabas po na napahayag na sinasabi po ng ilang mga lalo na po sa bahagi ng mga ating kumakatawan sa manggagawa. Napakaliit nga ng nasa wage board sabi po namin, minimum lang po ina-address namin. Okay. Dapat po siguro Minimum lang, ha? Oo. dapat po yung merong mga collective bargaining agreements. Tignan din po nila kung paano nila tutugunan batay po dun sa talagang kalagayan ng kanilang sari-sariling kumpanya. Yun. Nako, okay. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Pasensya na sa aming maagang pang-aabala palagi. Thank you po sa oras. Secretary, hindi thank ba- you, ha? Nagpapasalamat din po ako, Double Weng, kasi nagkakaroon ako ng pagkakataon na magbigay din ng informasyon Yes, at thank you, sir. nang sa ganun mabawasan po yung mga ikangayang misunderstanding, misconception. Mm-hmm. Ang DOLE po, principal, first and foremost, tumitingin po talaga na mapalakas ang hanap buhay, mabigyan ng tamang benepisyo mga manggagawa, at sana po mapanatili po natin yung tinatawag na Alright. enabling environment conducive to expansion of business, investment na lalo na po yung mga inaakit ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Opo, alright. na maglagay ng karagdagang puhunan. So napakahalaga po nitong pagkakataon nito na naibigay nyo sa amin sa Thank DOLE. you. Thank you, sir. You're Good welcome luck po, Secretary. Thank you. Thank you. po. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you, Magandang sir. umaga po. Yan. See ya. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.